Paunawa, ang mga paksa po sa content na ito ay hango sa pagsasaliksik po ng inyong lingkod. Hindi ko po hangad na sirain ang sinumang o ang anumang lugar at paniniwala. Ang mga nakapaloob po dito ay ayon lamang sa aking mga nakalap na impormasyon, pwede pong totoo o pwede ring kathang isip o pwede ring likha lang ng imahinasyon. Ang content po na ito ay for entertainment purposes lang po. Narito ang top 10 ng mga tao na pinaniniwalaang nagbenta ng kaluluwa sa demonyo para sa kasikatan, kapangyarihan, at kayamanan. Sa ika-10 sa listahan ay si Antoine Rose, ang mangkukulam ng Savoy. Kasunduan, paglaya sa matinding kahirapan. Kwento, noong ika-15 siglo sa Pransya, inamin niya sa ilalim ng paghihirap, torture, na lumapit sa kanya ang demonyo, sa anyo ng isang itim na lalaki. Binigyan siya nito ng ginto at kapangyarihan. Kapalit ang pagtalikod niya sa Diyos. Sa ika-9 sa ating listahan ay si Gilles de Reyes, kagawad ng hukbo ng nobleman. Kasunduan, kapangyarihan at pagbawi sa kanyang nauubos na kayamanan. Kwento, isang kasamahan ni Joan of Arc na nalunod sa utang. Humingi siya ng tulong sa isang alchemist na nagngangalang Francesco Prelati upang mag-alay ng isang demonyong nagngangalang Baron. Nauwi ito sa malagim na krimen at siya ay bimitay noong 1440. Sa ika-8 sa ating listahan ay si Giuseppe Tartani, kompositor. Kasunduan, inspirasyon para sa isang perpektong sonata. Kwento, napanaginipan niya na naging alipin niya ang demonyo. Sa panaginip, binigyan niya ang demonyo ng violin, at tumugtog ito ng isang napakagandang musika. Pagkagising niya ay isinulat niya ang Devil's Trill Sonata, ang kanyang pinakasikat na obra. Sa pang-7 sa ating listahan ay si Christoph Heisman, isang pintor. Kasunduan, 9 na taong kalayaan mula sa depresyon at kahirapan. Kwento, isang pintor noong ika-17 siglo na pumirma ng 2 kontrata sa demonyo gamit ang tinta at ang sarili niyang dugo. Pagkatapos ng 9 na taon, dumanas siya ng matinding paghihirap kaya sumailalim siya sa isang exorcism sa isang sikat na dambana. Sa ika-6 sa ating listahan ay si Jonathan Moulton, na isang general sa bansang Amerika. Kasunduan, punuin ang kanyang bota ng ginto bawat buwan. Kwento, isang bayani ng digmaan sa Amerika noong ika-18 siglo. Upang makalamang sa demonyo, binasag niya ang sahig ng kanyang bahay at pinutol ang talampakan ng kanyang bota upang hindi ito mapuno ng ginto. Sinunog ng demonyo ang kanyang bahay bilang ganti. Sa ika-5 sa ating listahan ay si Hervé Grandier, isang Pranses na pari. Kasunduan, pag-ibig ng maraming babae, kayamanan, at karangalan. Kwento, noong 1634 ay nilitis siya sa Pransya dahil sa pangkukulam. Nagpresente ang korte ng isang pisikal na ebidensya, isang kontrata na isinulat umano sa wikang Latin at may lagda pa ng ilang demonyo, kabilang si Lucifer. Siya ay sinunog ng buhay, bilang hatol sa kanya ng korte. At sa ika-4 sa ating listahan ay si Saint Theophilos ng Adana, isang kleriko. Kasunduan, kapangyarihan at mataas na posisyon sa simbahan bilang isang bishop. Kwento, ito ang pinakamatandang kwento ng pakikipagkasundo sa demonyo. Ika-6 na siglo, humingi siya ng tulong sa isang mangkukulam upang makausap si Satanas dahil sa inggit sa kanyang posisyon. Kalaunan ay nagsisi siya at pinaniniwalaang iniligtas ni Birhing Maria ang kanyang kaluluwa. Sa ika-3 sa ating listahan ay si Johann Georg Faust, isang alchemist. Kasunduan, walang kapantay na kaalaman, mahika, at yaman. Kwento, isang totoong tao noong panahon ng German Renaissance na naging inspirasyon sa sikat na kwentong Faust. Ayon sa alamat, nakipagkasundo siya kay Mephistopheles, na isang demonyo, sa loob ng 24 na taon, bago kinuha ang kanyang kaluluwa. Sa ika-2 sa ating listahan ay si Niccolo Paganini, isang violinista. Kasunduan, kahangahangang bilis at galing sa pagtaog-taog ng violin. Kwento, noong ika-19 na siglo, labis ang bilis ng kanyang mga kamay, kaya naniniwala ang mga tao na demonyo ang gumagabay sa kanya. Tinanggihan pa nga siya ng simbahang Katoliko na inibing sa sagradong lupa noong siya ay mamatay. At sa una sa ating listahan ay si Robert Johnson, na isang music hero o manganganta. Kasunduan, kagalingan sa pagtugtog ng blues guitar. Kwento, sinasabing pumunta siya sa isang cross na daan, crossroads, sa Mississippi.
Nakatagpo niya ang demonyo na kumuha ng kanyang gitara, itinugtog ito at ibinalik sa kanya. Pagkatapos nito ay naging henyo siya sa musika. Ngunit namatay siya sa edad na 27. Pinaniniwalaang ito ay bunga ng kanyang pakikipagkasundo sa demonyo. At yan po ang 10 na tao na pinaniniwalaang nakipagkasundo sa demonyo kapalit ng kasikatan, kagalingan, pera, at kapangyarihan. Sana po ay nagustuhan nyo. Salamat po sa panunood. Pakipusuan nyo po sana. Pakisubscribe at pakifollow na rin po sa TikTok.